Yo, what's up mga ka-Off Duty Lights and Sound? So for today's video is ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga technique ko guys na para maiwasan yung mga feedbacks. Na-topic din natin to last video natin nung paano tanggalin yung feedback gamit ang equalizer. So for today's video guys, walang equalizer na matatopic natin. It's all about the placements of the speakers. Ayan. So malaking kinalaman talaga to guys, yung mga placement ng mga speakers natin para maiwasan din yung feedback. Mabilisan lang to guys, no? Hindi naman to komplikado guys. Basic setup to guys. So, yung isa sample natin na setup ngayon guys is yung acoustic band setup muna. So, apat na speakers guys, dalawang front of house, ito, at saka dalawang monitor speakers, tsaka yung ano natin, placement ng sa artist or so yung sa banda natin. So, yun yung itatopic natin guys. Without further ado, let's go! So, ito na nga guys, no? Ito yung setup natin sa ating acoustic band setup. Pagpalagay na lang natin guys, nasa outdoor tayo. So, pagpasensyahan nyo na guys. Medyo, dikit-dikit yung mga speakers natin kasi maliit yung area eh. So, ito. So, assume na lang natin guys na malaki yung area. Well, anyway, ito. So, magsimula tayo sa front of house or sa ating main speakers. Ayan, dalawa sila guys. So, as much as possible guys is andyan yung artist guys, no? Yung banda. So, as much as possible guys is mga 2 to 3 meters nakaabante dito. Ayan. So, at least mga 2 to 3 meters guys. Ayan. Ito din. So, 2 to 3 meters nakaabante dito. Ayan. Tapos, make sure guys, as much as possible din na above head itong speakers. So, this time, hindi siya naka-above head kasi malapit na sa kisame guys. Ayan. Hindi na guys, hindi na kasya guys, baka malapit na sa kisame. Ayan, so pagpalagay na lang natin guys no above head ito. Yung height ko kasi is 5'2". Dito to yan. Lang ako guys. Tsaka yung siguro mga 5'8 or 5'6 yung guys taas niya. Basta above head ng mga regular person guys. Para maiwasan din yung pagtutok ng microphone or makasagap man lang yung microphone natin ng sound or ng music na nagko-cause ng feedback. Ayan. So, ito yung front of house natin. So, make sure guys, naka 2 to 3 meters abante siya sa ating artist. Ayan. So, punta tayo dun. So, ito yung monitor speakers natin guys. Dalawa. Ayan. Dalawa sila. So, yung placement ng monitor speakers natin guys, halimbawa dito yung artist. Ayan. Ito yung kadalasan lang din naman is tatlo lang sila. So, isang gitarista, isang vocalista, tsaka minsan na beatbox lang or yung electric drums. Ayan. So, sa placement ng monitor speakers, guys, is as much as possible, mga 1.5 to 2 meters away yan siya, guys. Nakaabante din doon. Bakit? Is minsan, guys, na-experience din ng mga banda, guys, na nag-feedback din yung low frequency sa mga instrument nila. Kasi dati din akong gitarista guys. Totoo yan. Pag ganito kalapit, yan, siguro mga 0.5 meter lang guys. Na-experience ko nag-howling eh. Siguro dahil dun sa gitara, nag-howling siya. Kasi may pick up yung acoustic guitar ko. So, nag-feedback siya guys. Pag masyado nang malapit yung monitor speakers.
So, minsan ako yung nag-a-adjust, guys. Ako yung lumalayo. Ayan. So, naalis din yung feedback pag lumalayo ako, guys. Kaya, ngayon nagla-lights and sound tayo. So, usog natin dun konti. So, yung mga 2 meters, guys. Okay na yun. Kung maaari dito. So, yung mga 2 meters. So, baka nandun na yun. Ayan. So, maririnig din naman, guys, kasi malakas dito. Di 15 naman eh. So, at least, nakausog din dun. Ayan. So, dito yung banda. Ayan. So, yan guys. So, malaking tulong din guys na iusog din natin yung mga monitor speakers natin. Tsaka, ito. Tingnan yung distansya guys. Ito, kulang pa nga to guys eh. Halimbawa, dito yung microphone guys. Ayan. So, yung front of house natin or yung main speakers natin is nakabante pa talaga dyan. Siguro mga 3 meters pa. Ayan. Para malayong-malayo talaga yung microphone sa main speakers. Well, anyway, dito din, malayo din naman kasi hindi naman siya totally yung microphone naka-ganon tutok. So, may mga singers din guys na inform din natin, no? Kung sa mga hindi nakakaalam guys, yung microphone talaga guys is paiiwasan natin na makatutok sa monitor speakers. Kasi minsan binababa nila eh. Ayan, binababa nila yung microphone. Ayan, so hindi naman talaga naiiwasan pero remind lang din natin. Baka hindi naman nila alam. Ayan, so sa mga professional talaga guys, I'm sure alam na nila yun. Ayan, so tsaka add ko lang guys out of topic na to. Papakita ko lang kung anong speakers ko. Ayan, so si Rockford ng YXL X series nila guys. Ayan, so di 15 rin dito guys. Ayan, so dalawa sila. Ayan, so yung monitor speakers din natin guys is DIY lang to. JBL, pero DIY lang to guys. Ayan, so shinare ko lang. Wala lang. At yun na nga guys, so nakita nyo yung mga placement ng ating speaker. So yun yung isa sa mga tekniko guys para maiwasan natin yung mga feedbacks. Ayan. So recap lang tayo guys. Yung front of house natin or yung main speakers natin na nakaharap sa audience is make sure guys na nakaabante talaga. Nakaabante talaga guys. At least mga 3 meters siguro. Ayan, nakaabante. Ayan. Tapos yung monitor speakers natin guys is siguro mga 1.5 or mga 2 meters yung distansya from the artist. Ayan. Kasi may kinalaman din nyo guys. Kasi yung guys, monitor speakers natin guys is nagpi-feedback din yun sa mga instrument gaya ng acoustic guitar. Sa mga may masuggest pa dyan guys, please comment down below guys para matulungan din natin yung mga beginners guys kumakapapa sa mga setup guys. Kasi gaya din ako ng dati guys, so nagsisimula din ako. Talagang hirap na hirap, tsaka kakonti lang yung mga tutorial na nakikita ko. Ganon, ngayong medyo may alam na tayo guys, sikapin natin na ma-share natin sa mga baguhan. So kung may mga suggestion kayo guys, may kulang, may mali sa mga ginawa ko, please guys, comment nyo lang guys para makorek natin at saka at the same time, matulungan din natin yung mga beginners. Kasi hanggang ngayon guys is nagtatanong pa rin ako sa mga masters or sa mga mas expert talaga guys. Totoo yan. Kasi yun yung tinatawag natin na continuous learning guys. Kasi kung tingin natin magaling na tayo, alam natin na may mas magaling pa din sa atin. Kaya grab the opportunity guys, tanong lang tayo ng tanong guys, tapos try natin i-apply kung effective ba. And kung effective sa atin, din tuloy-tuloy na tayo guys. Bola lang yan. Till next tutorial sa mga ganitong set-upans, mga set-upan, mga ka-off duty lights and sounds. Alright.